Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung sira inshallah. Tama ba? Thursday ano? Thursday sira inshallah. So tuloy natin inshallah itong kabanata na ito. Tungkol doon sa mga ayat, mga sura na ipinahayag ni Allah para mapatatag ang mga Muslim sa gitna ng mga pagsubok. At iba pang mga nangyari sa kanila. Kahit yung mga payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. So dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, وَقَدْ أَسْلَفْنَا مَا أَجَابَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم Utbah bin Rabi'ah hina arada musawamatahu ala raga'ibid dunya. So nadaanan na natin yung tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Utbah bin Rabi'ah nang inalok siya ni Utbah bin Rabi'ah ng ilang mga bagay. Di ba yung yaman, paghahari at iba pa. Tinanggihan nito lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fahmuhu warjahu Utbah min duhuri amrihi alaihi salatu wassalam. Kaya din nabanggit na natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga tumanggi sa lahat ng kumbaga pakikipagkompromiso na ito. Tinanggihan niya ito lahat-lahat, alhamdulillah. Na kung naintindihan lamang sana nila, di ba? Yung sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, yung paghaharian daw o pamumunuan ng mga Arabo, ang iba pang mga Arabo at iba pang mga tao sa pamagitan ng Islam na yun nga nagkatotoo at nasaksihan pa ni Abu Sufyan, di ba, doon sa Omar series. Pero yun nga, yan na sila, kumbaga maikli yung kanilang pananaw, maikli yung kanilang pananaw. So ganun sila nanindigan sa kanilang relihiyon. At nangyari pa nga ito, iniulat ni Khabbab bin al-Arat, so ito na yung isa sa mga pinaka-tinorture na mga sahaba doon sa Makkah. Kabilang siya sa mga naunang mga nag-Muslim. At ito Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun biradihi o biridahu wa huwa fi dalil Ka'bah. Nilapitan daw ni Khabbab bin al-Arat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ito raw ay nakasandal sa may Kaaba. Tapos gamit niya yung kanyang balabal, ginawa niyang unan, kumbaga doon sa lilim ng Kaaba. Waqad laqina minal musyrikina shiddatan. So ito ni mga panahon na nakaharap sila ng matinding mga pagsubok o pagpaparusa mula sa mga musyrik. Na nabanggit dito yung tungkol kay Utbah bin Rabi'ah kasi kumbaga napikon lalo yung kuffar sa naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Utbah. Siyempre pagtanggi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib. So parang ano, 'di ba, yung kuffar, yung mentalidad nila, 'di ba? Ganun na, kumbaga ganun na. Matigas ka, sige, papahirapan ka namin lalo. So, ganyan sila mag-isip eh. Ganyan sila mag-isip. In-escalate nila palagi yung mga bagay-bagay. So, nagpunta siya doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, at sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang hindi nga maganda yung pagkakasabi niya rito eh. Kumbaga may kita mo rito talaga yung parang nayayamot na si Khabbab bin al-Arat. Normal lang. Normal lang. Ikaw ba naman na ano eh, kumbaga, ang trabaho kasi nito ni Khabbab bin al-Arat, ano siya, blacksmith, yung panday. So yung kanyang pugon, meron yung mga bato. O, kumbaga, iba pang mga bagay. Gawain sa bato yung, ano, yung kanyang pugon. Yung mainit na bato na yun sa kanyang pugon, pinadadapa siya. Tapos nilalagay yun sa kanyang likod. O di naluto yung likod niya. Ang dami nga niyang peklat eh. Kaya naiulat pa yun na minsan daw nagkausap sila ni Omar.
tinanong ni Omar yung mga kasama niya, ano yung pinakamatinding dinanas niyo sa Quraysh? Ano yung pinakamatinding dinanas niyo sa Quraysh? Si Khabbab bin al-Arat na nagkwento na siya, hindi siya nagsalita. Pinakita niya na lang yung likod niya. Puro peklat na malalalim. Grabe yun, kung ano yun, third degree burn yun. Ang third degree burn kapag ano yun, gumaling, ano yun malalim siya, as in malalim yung yung ugat. Pero nakaumbok yung nun yung balat, nakaumbok. Tapos kapag may third degree burn ka, sunog na yung muscle mo Sunog na yung muscle mo, hindi ka na makakilos ang maayos. Isipin mo, ganun yung kinahinatnan ni Khabbab bin al-Arat. Ganun. Third degree. Kahit sabihin mo natin second degree burn lang. May kumbaga kada galaw nila doon may sakit. May sakit yun. Hindi ka na normal. Hindi ka na normal. So, sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tadu'ullah, hindi ka ba magdudua kay Allah? So, parang di ba? Kung parang bastos pa pero naintindihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan nila. At nung narinig yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumayo o napaupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa pagkakahiga. Faqa'ad. Ba nagulat pa nga siya. Sarap na tulog niya dun. Nagulat pa siya. Wa huwa muhmiru wajhuhu. So namumula daw ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang napaupo siya. Kumbaga sa gulat na rin o kaya sa na din, kumbaga emosyon. Umaring nagkikimkim lang siya ng galit, kumbaga. Sa halip na pagalitan niya si Khabbab bin al-Arat, nagkikimkim lang siya. Kasi nga, propeta siya bakit mo gaganunin yung propeta? Kumbaga. Wala siya ibang sinabi. Wala siyang ibang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ibang tao to, sasabihin agad dito, igalang mo yung matatanda. Wala kang adab. Ganun agad. Wala kang adab. Walang hiya ka. Walang modo. Bastos. Wala kang adab. Igalang mo ako, matanda ako sa'yo. Magsalam ka sa akin palagi. O iba pang mga bagay. Diba? Hindi, wala siyang ibang sinabi. Sabi lang niya, lakad kana min qablikum la yumshatu bimishatil hadid maduna adamihi min lahmin. Merong mga tao na nauna sa inyo na sinusuklay ng suklay na bakal yung kanilang balat o kalaykay. Ito na nga yung sa Suratul Buruj, di ba? Naalala nyo. At maghihiwalay daw yung laman at mga ugat doon sa buto. So, isipin nyo gaano kasakit yun. Gaano kasakit yun. At nakikita mo pa yung sarili mo na nagkakaganon. Nakikita mo yung sarili mo na nagkakaganon. Doon na idamihi min lahmin wa asabin pala. Yung nababanggit. Ma yusarifuhu dalika an dinihi. Sa maaring ito, nung pumunta na si Khabbab bin al-Arat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari na sa kanya yun, yung sinunog yung likod niya. Maaring nangyari na sa kanya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga nauna sa inyo, kinakalay kayo yung balat nila hanggang sa maghiwalay yung balat ugat doon sa laman. At hindi siya tatalikod sa Islam dahil dito. O hindi siya tumatalikod sa kanyang relihiyon dahil dito. Wa liyatamanna Allahu hadal amru hatta yasiru raqib min Sana'a ila Hadramaut. Wa ma yakhafu illa Allah. So magpapatuloy daw kumbaga ang mga pagsubok na ito hanggang sa kumbaga aayusin ni Allah yung mga bagay-bagay hanggang sa'y naglalakbay daw sa pagitan ng Sana'a, yung south ng Yemen, ay papunta ng Hadramaut at siya ay ligtas. Hanggang siya ay maging ligtas at wala siyang kinatatakutan liban kay Allah. So ito na nga yung di ba, maaring ibig sabihin nito, kontrolado na ng mga Muslim yung lugar na yun, kaya magiging ligtas ang paglalakbay.
hindi sa iba pang mga ulat, hanggang sa wadebu alaga namihi. Hanggang sa yung wolf daw ay maging ligtas mula sa kanya yung kanyang mga tupa. At ito ay mahalaga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin lakum tastajilun. Pero kayo ay mga tao na nagmamadali. So, yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khabbab bin al-Arat, huwag kayong magmadali. Kumbaga, darating yung tulong ni Allah, darating yung pagpapatagumpay ni Allah kung kailan niya gusto. Hindi tayo yung magtutukoy. Kaya kailangan natin magtiis. Kasi pag si Allah nagplano, pareho lang eh. Tingnan mo, di ba? Parusahan man siya ni Allah ngayon, o parusahan man siya ni Allah sa mga susunod pang panahon. Pareho lang eh, parusa pa rin yun eh. May inip tayo o hindi tayo may inip, pareho lang eh. Isinumpa na siya ni Allah. Pareho lang, walang pinagkaiba. Walam takun hadihil bisyarat makhfiyatun masturatun. So lahat ng mga magagandang balita na ito at syempre mga pagpapatatag ni Allah sa mga sahaba, lahat ng ito ay hindi lingid o lihim o sekreto. Hayagan ito lahat na ipinahayag sa kanila. At kumbaga marami ito na ipinahayag sa kanila. Sunod-sunod. Tuwing may darating na pagsubok, dumarating yung mga aya na mayroong aral. Balkan at fashiyatun makshufatun. So lahat ng mga ito, mga aral, kahit yung aral do sa mga hadith, di ba? Lahat ng ito ay hayag at ipinahayag sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kahit daw yung mga balita na ito, yung mga balita na ito, di ba ano nga siya? Pinapahayag ng hayagan. Nakarating din ito sa Quraysh. Ya'lamuha al-kafar. So kahit yung kuffar, nababalitaan nila yung tungkol sa mga ipinapahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Yung ipinahayag tungkol sa sa pagtatagumpay ng mga Muslim. Kaya minsan daw kamakana ya'lamuhal muslimun. So nalalaman ng kuffar, yung nalalaman ng mga Muslim ng mga aya tungkol sa pagtatagumpay ng mga Muslim. Hatta kanal aswad bin al-Muttalib wa julasa'uhu idha ra'u ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam tagamazu bihim. So alam ito ng kuffar, nabalitaan nila yung mga aya bago sa pagtatagumpay ng mga Muslim. Hanggang sa minsan daw si Al-Aswad bin Abdul Muttalib, bin Al-Muttalib pala. Kumbaga uncle ito ni Abu Talib. Al-Aswad bin Al-Muttalib. At yung kanyang mga kasama, kapag nakikita daw nila yung mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagtatawanan daw nila yung mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu qad ja'akum mulukul ard alladina yarithuna Kisra wa Kaisar. So sinasabi daw ni Al-Aswad kapag dumarating yung mga sahaba, andyan na, parating na ang mga hari ng mundo. Silang mga magmamana kay Kisra, yung emperador ng Persian Empire, at Kaisar, yung emperador ng Byzantine Empire. Thumma yaspiruna wa yaspikun. Pagkatapos nito, habang sinasabi nila ito, nagpapalakpakan sila at kumbaga pumipito, sumisipol. Di ba pag yung ginagawa ng kuffar, pag merong celebrity, merong concert, di ba nag-iingay sila, palakpak. Parang ganun, ba? O palakpakan tayo, dito na yung mga hari. Kaya ganun nila yung mga sahaba. Sino hindi mapipiko? Kung ako, sasapakin ko yun eh. Pero hindi, hinayaan lang yun ng mga sahaba. Sinong tanga bandang huli? Diba? Na kaninong huling halakhak? Hindi sa mga Muslim, lalong-lalo doon sa paraiso. Doon sa paraiso. Kita natin sila, gago ka kasi, ikaw may kagagawan yan, ulul. Tapos may mga aya sa Quran, diba? May hihilingin yung mga tao sa impyerno, hihingi ng tubig. At iba pa, pagbabawal sa kanila yun ni Allah. May kipag-usap yung mga nasa paraiso sa kanila. Kumbaga, tutugunin sila. Pinagbawal sa inyo yun ni Allah. Kasi manghingi sila ng tubig eh. Pagbabawal yun sa kanila ni Allah. Wa amamu hadihil bisharat al-mustaqbal al-majid
المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء والصلاح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة. Pero syempre lahat ng mga pangako na ito ng pagtatagumpay, ang dulo nito syempre yung paraiso. Na pinakamatinding tagumpay. So pinangakuan sila ng pagtatagumpay dito sa mundo, pero syempre pinakamahalaga yung pagtatagumpay sa paraiso. Kana sahabatu yarawna annal ijtihadat allati tatawala alayhim min kulli janibin wal masa'ib allati tahitu bihim min kulli arja'in min kulli arja'i laysat illa sahabatu sayf an kalili taksya. Sa lahat ng mga ito na dinadanas nila ng mga paghihirap, napapaligiran nga sila halos ng mga paghihirap. Ang tingin na lang nila dito ay hindi hihigit pa sa ulap sa tag-init na bandang huli ay mawawala rin. Yung kasi minsan sa gitna ng tag-init, di ba, biglang magiging makulimlim, uulan, may thunderstorm, pero pagtapos nun, wala na. Maglalaho na yon at magiging maaraw muli. Hada ma lam yaziril rasulu sallallahu alaihi wasallama yagdi arwahahum biragaibil iman. Sa pamagitan ng mga ito, kumbaga ay pinapakain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga kaluluwa ng mga pagkain na nagpapalusog sa kanilang iman. Wa yuzakki nufusahum bita'limil hikmah wal Quran. At nagpapadalisay sa kanila sa pamagitan ng mga aral mula sa hikmah at Quran. Yung hikmah, di ba? Yung sunnah. Yung sunnah. Wa yurabbihim tarbiyatan dakikatan amikatan. Sa pamagitan ng mga aral na ito, sila kumbaga ay natitraining o nagiging edukado sa pamagitan ng mga tarbiya o pangangaral na detalyado at malalim. Yahiddu binufusihim ila manazilin samurru o ila manazili samurru. Sa pamagitan ng mga ito, kumbaga sila ay nagiging matalas. Alhamdulillah. At sila ay nagiging kumbaga yung kanilang mga kaluluwa ay nagiging dalisay. Dalisay na syempre sa kahulugan na nikaul qalb. Nagiging dalisay din ang kanilang mga puso, wanadafatul khuluq pala. Wanadafatul khuluq at pagiging malinis ng kanilang mga asal. Wat taharruru min sultanil madiyat. Dahil dito sila ay malaya mula sa mga materialismo. Hindi sila materialistiko. Kahit nga 'di ba natalo na nila Persian Empire, Roman Empire. Wala naman nagbuhay mayaman sa kanila. Wan mukawamatu lisyahawat. Siyempre sa pamagitan nito na paglalabanan nila ang kanilang mga pagnanasa. Wan nuzuu ila rabbil ardi was samawat. Dahil dito sila ay lalong lumalapit sa Panginoon ng kalangitan at lupa. Wa yudakki jamratu qulubihim. At sa pamagitan nito ay tumatalino yung kanilang mga puso. Tumatalino kumbaga ay tumatalino at nagiging kumbaga mas nag-aalab yung pananampalataya. Jamra pala na uling baga. So mas pinagbabaga pa nito yung pananampalataya sa kanilang mga puso. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. At nilaalis sila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Wa taquduhum bis-sabri alal adha. At nagdudulot na maging matiisin sila sa mga pinsala. Was-safhul jamil. At pagpapaumanhin. Wa kahran nafs. At yung pagkontrol sa kanilang mga damdamin. Fasdadu rusukan fid din. At dahil dito sila ay higit na nadagdagan ng pag-unawa sa kanilang relihiyon. Wa usufan anis syahawat. Kumbaga paulit-ulit yung ibang mga nababanggit dito. Basta ito yung naging resulta, alhamdulillah, sa kanilang mga pagkakarinig ng mga aral mula sa Quran at Sunnah sa mga panahon na sila ay kumbaga sinusubok. So hindi rin sila pinabayaan ni Allah. Kaya ngayon tao din, ganun din tayo, inshallah. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, hindi magbasa tayong Quran, basa tayo ng mga hadith, magbasa tayo ng sirah, inshallah. So ito yung wakas.
Kasi itong ibang malalim lang masyado yung yung mga sinabi. Parang naulit na nga lang din yung iba eh. Laktawan na natin. Inshallah. So tutuloy natin ito inshallah at matatalakay na natin iba pang mga bahagi ng sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.